May nagtanong kay attorney engineer, ano ba talaga ang mga red flags sa isang surveyor na dapat iwasan mo para hindi ka mapasok sa boundary? Dispute or legal na problema? Attorney engineer legal tips. Red flag number 1, walang PRCID o PTR. Kung walang maipakitang lisensya, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Survey without license, SAC invalid, sayang bayad mo. Red flag number 2, tauhan lang ang pinapunta, walang mismong geodetic engineer sa site. Kung helper lang ang nagme-measure, walang supervision, walang professional check, sigurado mali ang resulta. Sa surveying, presence ng GE ay critical. Red flag number 3, nagbibigay ng maling legal advice. Kapag surveyor pero biglang abogado, sir, okay lang yan. Pwede yan kahit walang papel. Kuha ka na lang ng pader. Ito ang nagtitrigger ng kaso, lalo na kung may trespassing, encroachment o demolition. Red flag number 4, hindi nag-i-issue ng contract or official receipt. Cash-only setup? Walang papel? Kapag nagkaproblema, wala kang habol. Red flag number 5, masyadong mababa ang presyo. Kapag sobrang mura, malamang hindi calibrated ang equipment, outdated ang methods o wala talagang lisensya. Red flag number 6, nag-survey kahit kulang ang documents. Kung walang title copy, tax deck, lot data, old survey records, boundary sketch, tapos go lang ng go, guaranteed problems sa final output. Red flag number 7, walang complete deliverables. Walang survey report, walang technical descriptions, walang approved plans. Paano mo gagamitin sa titling o subdivision? Red flag number 8, laging ghosting. Kung hindi makontak, puro next week at biglang nawawala. Alam mo na. Sa lupa, isang maling sukat, isang maling salita, isang maling tao, pwedeng mag-trigger ng taon-taong boundary dispute. Follow GC Land Surveying. Kasi kung hindi, baka mali pa ang susunod na survey na mapuntahan sa'yo.